Ang kailangan niya, alam niyo ba kung anong sabi niya? Ang kailangan daw niya ay mental hospital. Correct! Mental hospital talaga. Bakit? Baliw-baliw naman daw, buang na. Wala na talaga sa tamang pag-iisip. Isipin mo, sabihin natin, okay, lumabas na yung video ng drugs na gumagamit siya. Pero tila hindi na kumbinsi pa ang iilan. Okay, fake yan, AI yan. Pero, yung kanyang naging speech, yung kanyang naging pahayag, patungkol sa KOJC, na buong sambayan ng Pilipino ay mulat na, alam na, tapos siya lang hindi, yun, masasabi natin, certified bangag at totoo yung nasa video dahil addict lang ang di nakakaalam at wala sa sariling pag-iisip ang hindi ba alam sa nangyayari sa bayan. Ito yung tanong, Brother Franco. BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Resign! Ayan, kasama po natin si Madam Tibals, Talakira. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpunta nyo rito kahit umuulan. Dito tayo, Madam Tibals. Ulan lang po yan. Pilipino tayo. Kaya natin ang ulan. Madam Tibals, pwede bang ikwento mo? Oo. Pagiging bangag. Nais kong dugtungan yung sinabi ni brother na kapag Franco, ikaw ay under the influence of drugs, wala kang tamang pag-iisip. Correct. Wala kang tamang plano. Kasi Correct. po, ako po ay isang OFW for 23 years sa Japan. Isa po akong TNT, yung tinatawag nilang tago ng tago. Illegal alien, walang visa. 23 years po akong nahiwalay sa magulang ko. Bilang isang OFW, tuwing Pasko, bagong taon, ayan, naiiyak ko. Kami tayo, Madam Tibals. Sige, magkwento ka. Ayan, Pasko, bagong taon, birthday ni nanay, birthday ni tatay, hindi ko sila kasama. Tuwing Pasko, picture lang nila yung nakaharap sa akin because bumiyahe po ako 80s, umuwi ako 2004 na. So that time, wala pa pong cellphone. Hindi ko sila nakakausap. Ganun po yung pagtitiis na ginagawa ko nung time ng OFW ako. At ang trabaho ko po noon, hindi na po ako mahihiyang sabihin sa inyo, isa po akong hostess. Mm-hmm. Pero nagbago na ngayon. Oo, hosto na ako ngayon. Isa po akong hostess na umuupo sa table tuwing may customer, umiinom ng alak at nagdroga. Ayan ha. Dahil sa gusto kong kumita agad ng malaking pera dahil may sakit ang aking mga magulang, pumatol po ako sa mga customers na mafia, yung tinatawag nilang yakuza. Nagkaroon po ako ng boyfriend na yakuza ng isang drug lord sa Japan. Dumating po yung time na kapag mataas na yung amats ko, yung parang kay BBM, yung gano'n. Pag mataas na yung amats ko, wala akong pakialam. Maski pamilya ko po, hindi ko na naiisip. Hindi ko na napapadala ng pera ang nanay ko na may sakit. Hindi ko na napapadala ng tatay ko na may sakit. Mga kapatid kong nag-aaral. Wala akong plano sa buhay. Ang gusto ko lang, sumuyok ng sumuyok. Suminghot ng suminghot. Parang Madam Peoples, wala ka ng malasakit, wala akong malasakit kahit kanino. Yan yung nangyayari ngayon. Diba? Hindi nyo ba napapansin na sa loob ng 2 taon mahigit na nakaupo ang presidente niyan na si Marcos ay wala siyang naging malasakit sa mga Pilipino. Ganyan ang pag-iisip at utak ng isang adik. Madam Peoples, yung sinasabi mong walang malasakit, hindi ba ho nakakatakot sa ating bansa na meron tayong ganong klaseng pinuno? Sobrang nakakatakot po na pamunuan tayo ng isang drug user.
Buti po sana kung siya lang yung nagda-drugs. Kaso takip pamilya. Diba? Pinalilibutan tayo ng mga drug users. Pinagtritripan po nila tayo. Pinagtritripan nila tayo. Ngayon, yung salitang pinagtritripan na tawag nila kasi ngayon dito is, ang new term nila is inaamats. Inaamats nila tayo ngayon. Simula nang umupo si Marcos, ni isang konkretong proyekto wala siyang nagawa. Wala! Zero! Walang pabahay. Wala! Sabi 1 milyon. Walang pabahay. Zero! At yung housing na yan, sila rin po ang mga developer dyan. Sila Ochoa, sila rin po ang mga developer dyan. Sila ang kumikita. Dilawan yan, Ujowa. Yes, dilawan na nakapasok sa loob ng Malacanang. Walang pabahay. Ang flood project is a ghost project. Grabe, ang laki nun, 1.4 billion na diyo. Katulad ng sinasabi nila kanina, after niya magsalita sa SONA na meron daw 5,500 flood projects, kinabukasan siningil siya ni Karina. Bistado. Ang tubig hanggang balikat. At walang mailabas na donation. Walang mailabas na relief goods. Kasi nga, ipinamigay na yung ayuda. Wala pang nangyayari, lumipot ng iba't ibang lugar sa Pilipinas, namigay ng ayuda. Tapos may tatak. Oh. Tapos, pagdating ng bagyo, walang mailabas. Naglabas nga po sila ng relief goods, nandun naman yung mukha ni Tambaloslos. Ang tawag dyan, Ipan! Ipan! Bakit kailangan na yung mga pagmumukha nyo ay laging nasa bigas, laging nasa mga dilata, kaya hindi namin makain at hindi namin masikmura kasi pagkakita ka lang namin sa pagmumukha mo, nasusuka na kami. Dahil hindi po kami kumakain ng galing sa nakaw. Magnanakaw! 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 BBM, binigyan ka namin ng chance na baguhin yung imahe ng pamilya mo na magnanakaw, mamamatay tao, diktador. Pero, pinagpatuloy mo pala. Hindi mo pala binago. Mas malala pa. Wala kang ginawa. Yung walang armas daw na sinasabi, natawa ko sobra. Oh. Sobrang tawa ko sa walang armas. Parang kagigising niya lang. Kasi ganito po yan. Parang may, yung amats, Bumaba. na-expire. Yes. Kasi Na-expire. ganito po yan eh. Ako po, kapag sumisinghot ako, kaya ko pong hindi matulog ng 1 linggo. Ngayon, syempre, tao lang, kung makina nga po, nasisira. Madam Pickles, pwede bang linawin natin, ano ba yung sinisinghot mo? Pareho ba yung kay Dayon York? Iba yung kanya eh. Yung kanya kasi Coke, yung akin net. So, Medyo pero, high-end yung sa kanya. pang mayaman, Linawin natin nagbago na to yun po kasi gano'n eh. May tinatawag po yung rebound. Yung hindi ko pagtulog ng 1 buong linggo, kaya ko po siyang itulog ng 10 araw. Wow! Oo, gigising lang po ako para uminom ng tubig at umihilang. Hindi. Baka ganun yung nangyari sa kanya, kaya hindi niya nakikita kung ano yung kaganapang nangyayari sa Davao. Correct. Baka kagigising niya lang. BBM Banat! BBM Banat! BBM Banat! Kasi BBM Banat! imposible na hindi niya makita na may dalang armas yung mga pulis dahil hindi lang naman mga vloggers ang nag-post. Pati mga tao. Nawala. Mike muna, nawala. Ito. Madam Pickles, Kasi hindi lang naman mga vloggers yung nag-post. Kung mga vloggers lang po yung nag-post, pwede
ibig sabihin na pinag-usapan namin. Kaso pati mga normal na tao, pinost na may dalang armas. Yung mga pulis. Diba? Tapos ikaw bakit hindi mo alam? Ayan o, kitang-kita na sinasaktan nila ang KOJC members. Sabi ko nga, regardless of the religion, KOJC ka man, Iglesia ni Cristo ka, Katoliko ka, wala kayong karapatang saktan ng mga tao. Ito ay hindi laban ng reliyon. Ito ay laban nating mga Pilipino. Bangag! Isa kang bangag! Nakilala mo ba President itong si Bangag? Yes, may ikikwento po ako sa inyo. Sila pong mag-asawa ay aking kaibigan. Pero ngayon, sila po ay aking dinalabanan. Nakasama ko po sila sa Japan, nag-dinner kami. Nakasabay ko silang kumain. Isa po ako sa vlogger ni BBM nung eleksyon. Nalabas-pasok sa loob ng headquarters niya at kasama sa lahat ng kanyang kampanya. Pero ang sinabi ko, susuportahan ko kayo, pero kapag may nakita akong mali, babatikusin ko kayo. Ako po ang unang bumatikos sa kanila. Hindi pa siya umuupo. Yung po yung pagtanggal nila kay Attorney Vic Rodriguez. Ako po yung unang nag-vlog nun. At nung binlog ko po yun, kilala niyo po si Thinking Pinoy. Yan. Minessage niya po ako. Marami siyang sinabi sa akin at isinumbong niya ako dun kay Palaka. Dun sa Butod. Ngayon, itong si Butod ay nag-message po sa akin. Ang sabi niya, huwag ko daw pong awayin si Barney, si Thinking Pinoy, at huwag ko daw pong ituro yung bahay. Bakit ko naman ito? Anong meron sa bahay? Binigay niyo ba yung bahay? Yung ba yung naging bayad at sulsul niyo dun sa tao habang ini-endorse kayo ng eleksyon? Kilala ko po sila. Kilala ko sila. Kilala ko sila. Yung na-meet mo sila, kita mo na ba yung hitsura niya, parang bangag talaga siya? Sa kutis, makikita mo na ang isang tao ay palainom ng alak, may bisyo, kasi kapag hindi ka natutulog, lumalabas po yan sa kutis. Kaya kita nyo kapag mas marami tayong tulog, pag-gising natin sa umaga, maganda tayo, di ba? Hindi nga sila natutulog. Tingnan nyo na may mga kutis, akala mo hindi mayayaman. Mas maganda pa yung kutis ko. Nako! Patayarin ka nito ka. Hindi, sa totoo lang, pinupuri naman nila talaga yung kutis ko pag nakikita nila ako. Pero, huwag tayo maglaro ng bobo-bobohan sa katanga-tangahan. Diba? Huwag mo kaming laruin. Una sa lahat, katulad ko na 23 years ng OFW, ramdam ko po yung hirap. Matagal akong nahiwalay sa pamilya ko, tiniis ko yun. Na akala ko, yung sinuportahan kong presidente ay makakatulong sa mga OFW na katulad ko. Marami kang ipinangako sa mga OFW na hindi mo tinupad. Napudol! 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 Madam Pinos,
Mambubudol! 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 Bakit ka nabudol? Magaling umarte. Wow, artista! Artista, akala mo kung sinong mababait kapag nakaharap. Pag nakatalikod, Pag nakatalikod, ang kausap yung mga kapwa nila mayayaman. Diba? Sino ang sinuportahan nila? Kanino nila ibinigay lahat ng business, lahat yung naiya. ayan, iya. Nabunta Pinagpilo na. ang private sector, binigay sa mga kumpare, sa mga kumpadre. Yun ang ginawa niya. PCSO. PCSO, saan kayo nakakita na nagkaroon ng 433 winners na isang number lang ang tinayaan? Kay Balaklan! Paano nakapagsampa ng kaso ang manager ng PCSO na ang lawyer na hinire sa US ay sikat at mamahaling lawyer? Nako, sino yan, madam? Yung lawyer, si Mel Robles. Mel Robles, Nasampa ng milyonaryo. kaso kay Maharlika. Ang Uh-huh. kinuha niyang lawyer ay lawyer ni Johnny Depp. Wow, yayayamanin! Na ang nagastos ni Johnny Depp sa kasong yun ay $5 million. Saan kukuha ng $5 million yung taga-PCSO? Sa luto. Diba? Panalo. Luto. Niluluto nila yung loto. Niluluto ang loto. Ito pala, Madam Peebles, sa luto, sila, araw-araw, panalo. At sigurado. Sa loto, ang BBM admin ay panalo at sigurado. Tapos tayo kawawa, nga. Sobrang na yung mga kasinungalingan. Kasi po ako, ang puso ko po ay nasa mga OFWs. Dito tayo, madam. 23 years po akong OFW. Ayokong maranasan nila yung naranasan ko na hindi ko nakasama yung magulang ko hanggang sa namatay sila. Hindi ako nakauwi. Hindi ko nayakap. Yung pinangako mo na magbibigay ka ng maraming trabaho sa OFWs para hindi na sila bumiyahe, hindi mo tinupad. Sinungaling! 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 Kaya pakain kita sa aso. Hindi mo tinupad. Hindi mo alam yung pakiramdam ng mga OFW na mahiwalay sa mga anak at mga asawa at sa pamilya nila. Yung mga OFW na nagtatrabaho dahil meron silang pamilyang may sakit. Tinitiis nila lahat ng lungkot na yon, pero ikaw, singhot ka lang ng singhot. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga OFWs. BBM Bangat! 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 Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayong tumigil sa paglaban sa kasamaan. Tuloy lang po natin ang laban kahit umuulan. Let's go! Yan. Dahil meron pong kasabihan na there is always a rainbow after the rain. Pero kung hahayaan natin na mamuno ang isang adik, hindi na tayo makakakita pa ng magandang kulay na rainbow, kundi puro darkness. Kaya tuloy-tuloy lang po ang paglaban natin sa kasamaan ng administrasyong pangag. Busog! BBM Bangat! BBM Bangat! BBM Bangat! BBM Bangat! BBM Bangat! BBM Bangat! Maraming salamat po at na-share ko sa inyo yung istorya ko bilang isang OFW at pagpalait po tayo yung nawa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat, Peebles Talakila!